Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong update na naman po tayo. Ito yung may init ngayon sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube at sa Twitter. Gaya nga po na sinasabi ko pa ulit-ulit, ito ay base lang naman po sa mga napapanood at nakikita at nababasa ko. Kayo na po huhusga kung totoo nga po ba o hindi. Unahin natin si Congressman Arjo. Nag-resign na nga po raw ito bilang kongresista sa District 1. Sa dami kasi ng mga kaso na sinampa sa kanya at siyempre sa pang-iinsulto na inabot niya dahil palaging ipinalalabas ang mga video na kung saan talagang ipinapakita, pinalalandakan kung gaano po ba kayaman talaga ang pamilya Atayde at yung gaano po sila kahirap ng mga panahong hindi pa kongresista si Arjo Atayde. Yan base po sa mga nakakalat nating impormasyon na ito daw po yung nagiging dahilan at rason kung bakit hindi daw po makalabas ng bahay si Biang. Halos kumbaga mga pamilya, kamag-anak ni Arjo Atayde talagang dumidistansya na raw po sa kanila dahil kada makita sila, yung issue nga po talaga hindi nawawala. Bawat makita yung mga kamag-anak nila, sinasabihan na kurakot, di po ba? Hindi na po talaga daw maganda ang buhay na kinakasangkutan ngayon ni Congressman Arjo. Kaya kung magre-resign siya para ipakita na sincere siya, na hindi siya kumuha ng budget, ganun na lang po daw yung gagawin niya. Alam niyo, sa totoo lang po, kahit naman po mag-resign si Congressman Arjo, mananatili pa rin po yung ganitong sitwasyon kasi yung pera hindi po ba, hindi na maibabalik yan. Balik ta rin natin ang sitwasyon. Ano man po yung sabihin nila, imposible na nga pong maibalik yung pera. Una sa lahat, nagastos na po yun. Maaari pong habulin na lang yung ari-arian pero hindi na po aabot ng 50 million yun o higit pa. Sabi nga po nila 14 billion daw yung budget. O sabihin na natin napunta sa kanya yung kalahati. Paano yan? Paano yung 7 billion po? Paano may babalik yan? Hindi naman dingid sa inyong kaalaman na may chopper siya, may yate siya, may resort siya. Si Congressman Saldico meron din, di po ba? Yun nga po yung isa sa sinasabi nila na combine at parehas na parehas. May yate, may chopper, private plane, at kung ano pa po yung mga gamit. Ganon din naman po yung interview ni Julius Babaw kay Congressman Arjo. Lahat po yun detalyado. Lahat po yun galing sa bibig ni Congressman Arjo. Malas niya lang po dahil doon siya nagpa-interview kay Julius Babaw na kung saan nagpa-interview rin po ang mga diskaya. Hindi to nagkataon lang, talagang sinasadya siguro ng panahon na gamitin si Julius Babaw para nga po ibulgar ang mga tagong yaman ni Congressman Arjo, na kung saan nga po ang tanong ng karamihan, saan nga po ba talaga nanggaling yung pera? Hindi po ba na kahit balibalik ta rin nila, walang maniniwala po sa kanila. Real to kaya mga kaaldab. Well, punta natin si Mengay. Stress na stress daw po si Mengay ngayon dahil kaliwat kanan ng pambabatiko sa kanya. Ang kapal daw ng mukha dahil nagagawa pa raw po itong pumunta sa Itbulaga. Ngayong pinagre-resign na siya ng karamihan. Ultimo mga legit dabber cards, hindi na nga po nagugustuhan yung pagpapakita ni Mengay na parang baliwala lang po sa kanya at masaya pa po siya sa ginagawa niya. Hati ang opinion ng mga ilang netizen dyan. Di po ba na sinasabing dapat nga po talaga mag-resign na. Hindi nahihintayin pa ni Mengay na ayaw ng management. Magkusa na nga po raw siya. Bakit nga po ba si Mengay yung binabanata? Bakit nga po ba hindi nawawala yung mga ganitong issue kay Maine Paul Quezon? Bakit kaliwat kanan ng pambabatikos sa kanya? Dahil nga po nag-resign na si Saldico. May imbestigahan na po ito. At syempre mga kaaldab, dahil nga po sa nag-resign na, medyo nabawasan na po raw at po pwede na siyang imbestigahan
sa Senado. Ganun din dapat daw po ang gagawin ni Congressman Arjo. Kaya si Mengay, yung binabanata nila. Dapat mag-resign na. Masasakit at maanghang po. Kung nanonood po kayo ng live sa Itbulaga, sa YouTube, sa Facebook, mababasa niyo po yung mga komento ron eh. Talagang hindi maganda. Hindi kaaya-aya. Kaya nga po yan ang nakita nating rason kung bakit magre-resign si Mengay. Kung bakit ganyan yung mga sinasabi sa kanya. Ganyan yung mga pinapaliwanag sa kanya. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito. Real talk yan mga kaaldab. Sa dami po ng mga ayaw ngayon kay Maine, hindi ko naman po nilalahat. Sa dami nga lang po eh. Alam nyo naman po na mabigat talaga yung paratang. Ang nakakasakit nito, halos sumasabay po kasi sa mga video. Una, yung mga video ni Congressman. Sasabayan ng bag ni Mengay. O, yung mga tao na ngayon lang po nakakita, nakapanood, naniniwala na sabay ngayon lang po sila magko-komento. Sasabay sila sa mga komento po sa live ng Itbulaga. O, syempre at kahit papaano mababasa yan ng nanonood. Mababasa yan ng mga taong, ay ganyan pala si Mengay, ibig sabihin totoo nga talaga. Kaya yung mga dati nagbabantay kay Maine kapag kalalabas yan ng studio, wala na. Placard na po yung nakalagay doon. Di po ba? Na sinasabing Arjo, kurakot. Masakit yan para kay Mengay. Kasi apektado daw siya. Pero hindi nila alam, normal lang kay Mengay yun. Pero siyempre, maraming komento. Maraming nagsasabi ng ganito, ganyan. Halatang halata po na gustong gusto lang po nilang pabagsakin si Maine Polkerson. Gusto lang nilang mawala si Maine Polkerson. Pero okay lang po yan mga kaaldab. Ano man po yung mangyari ngayon kay Maine, mawala man po siya sa Itbulaga, hindi man po natin mapanood, makita, okay lang po yan. Ang importante lang po, matapos na itong mga nangyayari ngayon, nagaganap sa social media. Taliwas po ito sa mga sasabihin at magiging komento po nila. Basta sa akin lang po mga kaaldab, gusto ko lang po maging updated kayo. Ano man po yung mga napapanood ninyo, nababasa ninyo, nakikita nyo sa Instagram, wag nyo, okay lang yan. Wag nyo na pong pansinin yan. Andito naman po si Mr. Destiny para magpaliwanag. Andito naman po si Mr. Destiny para bigyan kayo ng update. Kung ano po yung nababasa nyo sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, abangan nyo lang po sa channel natin. Ibabato ko yan. Gaya nga po nitong exclusive. Hindi ko alam mga kaaldab kung gaano to katotoo. Pero ito kumakalat po sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter at sa Reels. Sa TikTok Reels. Ganyan po karami ang mga nagko-komento. Well, may kanya-kanya tayong opinyon at pananaw na nire-respeto ko naman po yan at ginagalang. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, sabay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.